Shalom, Miss Bacha! Ako si Rabbi Rich at ngayong araw ay tinitingnan na natin ang isang malalim na bahagi ng Besora ayon kay Mateo, Kabanata 6. Sa versikulo 10, itinuro sa atin ni Yeshua na manalangin. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Sa Hebreo, tinutukoy mo natin ang Malchut Hashamayim, ang kaharian ng langit. Hindi lamang ito isang pag-asa, sa hinaharap ito ay isang kasalukuyang katotohanan na hinihiling nating ganap na matupad dito sa ating pisikal na mundo. Inililipat ni Yeshua ang ating focus mula sa panlabas na parada ng katuwiran patungo sa panloob na debosyon ng puso. Maraming tao noong panahong iyon, tulad ng marami ngayon ang naghahanap ng papuri ng mga tao. Nagpapatunog sila ng mga trumpeta kapag nagbibigay ng tzedakah o tumatayo sa mga kanto ng daan upang makitang nananalangin. Ngunit tinatawag tayo ni Yeshua sa lihim na dako. Ginagamit niya ang terminong tzedakah na hindi lamang nangangahulugang kawanggawa, ito ay nangangahulugang katuwiran o katarungan. Ito ay isang mekanikal na pangangailangan ng isang buhay na binago ng Espiritu. To begin a deeper daily walk with the Messiah, I encourage you to visit the Walk with Yeshua app, linked in the description below. Kapag nananalangin tayo para sa ating kakanin sa araw-araw o Lechem Chokeinu, kinikilala natin na si Adonai ang pinagmumulan ng lahat ng panustos. Hindi tayo humihingi ng supply para sa isang taon dahil sa takot humihingi tayo ng kailangan para sa araw na ito. Ito ay direktang nagdadala sa atin sa lunas para sa pagkabalisa. Itinuro ni Yeshua ang mga ibon at ang mga ligaw na bulaklak. Hindi sila nagpapagal o naghahabi, gayon man ay dinaramtan sila ng kanilang Ama sa langit ng kagandahang hihigit pa kay Shlomo sa lahat ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga konsepto rito ay nakatuon sa mata. Ang isang mabuting mata o ayin tova ay mapagbigay at nakatuon sa kaharian, habang ang isang masamang mata o ayin raa ay maramot at materyalistiko. Walang sino man ang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ka maaaring maging alipin ng Diyos at ng Mamon. Kung hahanapin ninyo muna ang kaharian at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng mga pisikal na pangangailangang ito ay idaragdag sa inyo. Huwag hayaang ang tsuris ng bukas ay nakawin ang kapayapaan ng kasalukuyan. Pagpalain nawa kayo ni Adonai ng isang pusong may pagtitiwala at isang buhay ng lihim na debosyon. Maging matatag sa inyong paglakad sa kanyang liwanag at inaasahan kong makasama kayo sa ating susunod na pag-aaral. Shalom!